Siya, si Elias, ang binatang albularyo. Ang tanging hangad lamang ni Elias ay kapayapaan sa kanilang baryo. Tahimik ang baryo ng San Clemente, isang lugar na nilulukuban ng kagubatan at puno ng mga kwentong kababalaghan. Si Elias, isang 25 taong gulang, ay piniling ipagpatuloy ang sining ng panggagamot na naipasa sa kanya ng kanyang lolo Delfin. Ngunit, lingid sa kaalaman ng karamihan, ang pagiging albularyo ay higit pa sa pagpapagaling ng may sakit. Sa kabila ng kanyang kagustuhang mamuhay ng tahimik, tila sinubok ng tadhana si Elias na ang kanyang baryo ay dinaluhong ng iba't ibang klase ng aswang. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, biglang bumugso ng ingay mula sa kagubatan. Mga sigaw, ungol, at halakak na hindi pangkaraniwan ang narinig ni Elias. Agad siyang nagmadali papunta sa bahay ng kanyang lolo Delfin. Lo, ano tong naririnig ko? Tanong ni Elias habang mabilis na pinupulot ng kanyang lolo ang mga anting-anting, langis at iba pang kagamitan. Ito na, Elias! Dumating na sila! Ang mga aswang! Sagot ni Lolo Delfin na baka sa muka ang seryosong determinasyon. Ipinaliwanag ni Lolo Delfin na ang baryo ng San Clemente ay isang taguan ng mga nilalang na hindi tao. May tikbalang, manananggal, tik-tik at iba pang anyo ng aswang na nakatago sa anyo ng karaniwang mamamayan. Ngunit sa di malamang dahilan, isang makapangyarihang pinuno ng mga aswang ang nagtipon sa kanila para sakupin ang baryo. Kinabukasan, naganap ang unang pagsalakay. Si Elias, bagamat biyasa sa teorya ng panggagamot at pangontra, ay hindi pa nakakaranas na aktwal na labanan. Isang pamilya sa baryo ang tinarget ng isang manananggal. Ang ina ng pamilya ay dumadaing sa sakit ng tiyan